Isa na ata to sa pinakamagandang port na nakita ko. Merong swimming pool sa gitna ng plaza at nakaka-in-love na sunset. Sa ikalimang araw nga namin ng paglalakbay. Bali yung 5th day namin sa Dumaguete. Nag-travel naman kami papuntang Siquijor. Nag-book na nga si Daddy Drew ng ticket namin kagabi online. Ocean Jet yung napili namin, kaya pagpunta namin dito sa terminal, nagbayad na lang kami ng terminal fee na 15 pesos. At after nga masira nitong printer ni Kuya, successfully nakapag-print na rin siya ng ticket. Parang vinalidate lang naman yung ticket namin. And pinahilera ng mga taga-port yung mga maleta namin kasi dito. Amoyin daw yun ng aso. At eto na nga, nag-board na kami papasok dito. First time ko lang din dito sa Siquijor. At yung mga kasama ko, lagi silang pumupunta dito. Kasi yung isang kasama namin dito, si Honey, ayan siya, yung katabi ko. Hindi yan yung lalaki, yung babae. Kasi taga dito yung family niya. Nakakatuwa lang kapag remote life ka talaga. Sa gabi yung trabaho mo, tapos sa umaga, nagagala ka. Ang ganda-ganda ng port ng Siquijor. At sayang rin lang kung hindi natin ito gagawin. O diba, todo effort kasi sila dyan, sayang naman. Siquijor nga daw yung ikatlong pinakamaliit na lalawigan sa bansa na matatagpuan sa isla. Taray, meron siyang pa fun facts. At syempre, hindi tayo papahuli, kailangan natin magpa-video dito sa Arco ng Siquijor. Welcome to Siquijor! Nag-arrange lang din si Daddy Drew ng aming van. Grabe, si Drew talaga yung parentals dito. Ang ganda dito sa Siquijor, tahimik, simple yung pamumuhay, madaming puno, madaming halaman. Ang Siquijor ay located sa South Cebu. Gaya ng nakikita nyo sa mapa. At isa to sa sobrang interesting na nakita ko dito. Meron silang swimming pool sa gitna ng plaza. As in, katapat na katapat lang ng munisipyo nila. Libre daw to, walang bayad. Pati yung mga picnic table dyan. Nakakalungkot lang kasi hindi ko na siya na-try. Babalik tayo dyan, promise. Sabi ng mga friends ko na nag-try dyan after nila mag-dive, medyo malalim daw siya ng konti. Tapos yung nilampasan natin is yung munisipyo nila. Madami din ditong gasoline station pero medyo may kamahalan na yung gas. Yung iba namin kasama na walang work, dito sila magstay kila Airbnb ni Honey. Tapos kaming mag-work from home ay nag-book nitong accommodation. Dito lang din sa Minas Guest House na 1,000 per night. Apat na kami doon at shared yung bathroom. At after naming maibaba yung mga gamit namin, plano kasi namin manood ng sunset. At isa daw sa may magagandang view ng sunset, itong La Canopy. Pag pupunta kayo dito, i-expect nyo na rin na ganito yung dadaanan nyo, guys. Di ba siya nakakatakot kasi maliwanag pa. Pero nung pauwi na kami, yun ang nakakatakot. Papaakyat kasi siya sa may bundok. At di ba, kita mo na agad yung sunset, sobrang ganda. At nandito na nga tayo sa La Canopy. Meron siyang entrance fee na 200 pesos. Which is consumable naman yun. Ate ko, wala ko masabi. Maganda talaga dito, promise. Sobrang nature ng vibe niya. Ultimo tong ilaw nila papaakyat sa hagdan is parang gasera. I-expect nyo na rin na pag nagpunta kayo dito, wala ditong signal at wala rin ditong wifi. Meron ditong Starlink pero sabi sa admin lang daw yun. Anyway, kung yung place lang naman talaga yung ipinunta mo, okay na. Parang mag-picture-picture at mag-video ka na lang. I-enjoy mo yung kwentuhan nyo with friends. Hindi talaga ganun kalakas kasi yung signal dito sa Siquijor. Pero madami ditong piso net, nakakatuwa. Pero dito sa pinuntahan namin, wala talagang internet at all. Ito na nga pala yung view niya sa itaas na sobrang ganda, ate. Kahit may mga bad review siya about dun sa price ng food nila, feeling ko ganun talaga yung presyo niya kasi yung target market nila is yung mga turista talaga. Siguro kinikip din nila yung ganung prices nila sa kanilang menu para mas makip nila yung pagiging exclusive nitong place. At kapag mas exclusive, mas konti yung tao, mas ma-maintain nila yung place. Hindi sila pupuntahan basta-basta ng mga tao para lang tumambay o magpicture. Kumbaga mapifilter talaga yung mga may bad intention. Taray, bad intention. Charot lang. Ate, breathtaking talaga yung view niya. Kita mo yung dagat. Ang masasabi ko lang, since mahal na nga yung prices nila, baka naman pwede na kayo mag-upgrade dun sa menu nyo. Kasi pinrint lang nila, tapos ilagay lang nila sa clipboard, diba? Charot lang. Tumambay lang kami saglit dito sa may small island, tapos may bonfire. At overlooking dyan yung dagat. Ang ganda. Sabi nga ni Gio dyan, lahat ng nakikita mo, hindi yan sa atin. Tapos kapag pupunta kayo dito, magdala na lang din kayo ng insect repellent. Kasi medyo malamok siya. Yung swimming pool nga rin pala nila dito is may bayad yan. Kung gusto mo mag-swimming, 300 pesos yan per head. Nag-order lang kami ng kape, ng mga drinks namin. Kasi medyo mahal nga siya. Parang yung isang kape nila, 300. Tapos yung drink na yan is parang 200. Tapos yung kanilang cakes, pastries, parang nagre-range ng 250 to 300. Kaya after nyan, gutom na rin talaga kami. Kaya pagbaba namin ng bundok na nakakatakot na yung pababa. Kasi nga sobrang dilim na niya. Naghanap talaga kami ng affordable na kakainan namin. Pagbaba naman namin doon sa may bundok. Siguro nga kasi dahil fiesta yata dito, eh may nakita kaming kainan dito sa may plaza nila. Ito yung katabi ng port nila. At isang hilera yan na isawan, ihaw-ihaw, ganon. Tapos ito, meron din dito yung sikat na charcoal ice cream. Tapos yung ibang street food like kikiam, fishball, kwek-kwek yan, meron yan dyan. Pero dito kami bumili yung mga isaw-isaw nila dito. Yun lang, kumain lang kami ng mabilis kasi may work pa. Kailangan na ulit namin makabalik sa accommodation namin. Yun lang naman, best regards, bye!